Ayan, magandang araw po ulit mga kaparmer. Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay nagpapadede tayo ng ating kambing na 1 month old. Malakas na itong dumede. 3 beses po ito pinapadede sa maghapon ng poster milk para hindi siya mabansot dahil yung kanyang inahin ay talagang ayaw magpadede. Yan, napakalakas po niyang dumede. Nakakatatlong bili na ako dito ng gatas. Yan. Pagka siya ay hindi pinadede, mababansot ito. Hihina yung kanyang paglaki. Bali, isang puno dito yung kanyang naubos. So mamaya na ulit itong hapon padededein. Ito naman po yung aming 3 months old. Yan, halos kasing laki na ito ng kanyang inahin. Ganda ng nito, ang paglaki niya. Lapit-lapit na ito, mga 5 months siguro pwede na ibenta para makalaki-laki pa siya. Yan, halos kasi laki na ng inahin niya, 3 months pa lang. Ganda na kanyang tindigan. Nakuha niya yung itong barako namin, nakuha niya yung tindigan ng barako namin. So kabarmer, pupunta natin yung mga baka doon kay Mike, yung paalaga ko doon na 3. Tingnan natin kung may nagbago nung simula nung maturukan, kasi binitamins ko yun na nakaraan. 12 seconds later. Ayan, ito na po yun, yung putol ng buntot. Hindi ito malilimutan mga kaparmer. Hindi posibleng magkamali tayo. Napakaganda ng ating palatandaan. So yung ating maturukan ng vitamins, ayan na po siya, na. Ito po ay may 1 buwan na tanong maturukan ko. Medyo humapit na yung kanyang balat at saka pumuti-puti na siya. Maamos to nung unang pinakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo naman yung balat niya nung maturukan ng vitamins. Kuminis na at saka nagkakaroon na nga siya ng laman. Ayan, lumalapit lang siya kaya hindi ko maanohan sa inyo. Imbis na lumayo palapit pa ng palapit sa akin. Lalayo tayo. Maamo masyado itong bakang to. Ayan, medyo nagkalaman-laman na. Tsaka pumusyaw na yung kanyang balahibo. Yung kanyang itsura. Siguro itong buntot nito ay maaaring natapakan sa pagbiyahe. Ganon kasi ang baka kapag napahiga, natapakan, nagkakaroon ng damage yung balat, nagkakasugat, nataon na sa buntot, siguro tinamaan, so nayari yung buntot. So itong ganitong may damage ang buntot, malaki yung nagiging epekto sa presyo. Hindi ko alam kung bakit, pero yung karne naman ito hindi naman nabawasan. Pero pagka nga putol ang buntot ay siguro hindi nga magandang tingnan. Ayan na yung kanyang katawan. So puntahan natin yung isa kaparmer kasi 3 nga ito. So ayan na siya. Ito yung pangalawa kaparmer. Tabas pa yung kanyang buto sa puwitan, pero maganda na yung forma niya. Kasama rin ito sa ating vitamins. Palatandaan ko sa kanila yung kanilang lubid. Medyo bago pa yung lubid nila. 4 kasi yung baka nandito. Ayan, bago pa yung lubid niya. Kasama yan sa sa binili. Nung pagkabili ng baka, bili na rin agad ng lubid. Pumusyaw na rin. Iba-iba ang baka kapag nababitamins. Kahit medyo tag-araw ngayon, ay malaking bagay ang vitamins sa katawan ng baka. Tsaka maganda yung kanyang forma kahit hindi naman kalahian. So ang presyo nito ay nasa 70 na mahigit. 75 pataas. Ayan. So mga patining ang aming binili ni Mike. 2 ito na binili, tapos yung isa ay nung last year.
So bali ito naman yung isa. Ito mag-iisang taon na itong alaga mga ka-farmer. Ayan. Unting panahon na lang to. Pero medyo bata pa. Ito yung medyo mapula noon. Last year ito binili, parang mga April ng kabilang taon. So ngayon ganito na siya kalaki. Presyo nito ay nasa 65 na pataas. Ganitong baka. Dito sa amin ha, baka kasi sa inyo, baka syempre mas mura sa inyo siguro. Sa mga bandang norte. Pero alam ko sa norte, mahal na rin. Gawa nga ng ibang mga taga ibang lugar galing sa norte ay dumadayo pa dito sa bandang Batangas para makabili ng baka. Pero ang ginagawa naman ng ibang mga dealer sa Batangas, bumibili naman ng baka sa norte. So nagpapabalik-balik lang yung baka. Ayan, ito naman bakang ito, nabili ito din sa kumpare ng aking tatay. Tanda ko dito ay 49 ang kanilang pagkabili dito. Ayun yung binigay kong pera nung umuwi ako noon. Kung naalala niyo yung video ngayon nung namin ni Mike. May laman-laman na siya. Ayan. Sama rin ito sa pinurga at tinurukan ko ng vitamins noon mga ka-farmer. So napakabilis lamang naman ang panahon. 1 taon na inalagaan. At ang kapital dito ay 49. Ayan. Doon sa dalawa ay 66 o 67 yung kapital namin. So dalawang yon. Bawat isa. Kaya presyong na rin yun, presyong patining. Basta itong 3 baka na ito ka-farmer, ang kapital namin dito ay pumapatak na ng kulang-kulang 200,000 ang aking kapital dito. So kayo na yung bumasay kung tubo na ako o hindi. Pero sa aking naman, kahit tanggalin namin yung aming pinapakain na feeds at yung dito, gasto sa gamot, tingin ko naman ay hindi na matatalo. Ayan. Konting panahon na lang itong ganitong katawan ng baka. So bali na dito si parang Mike dumating. At ililipat lang yung baka. Nihila na niya. Tatanungin ko kung meron pang Tatanungin ko siya kung meron pa kaming pakain. Baka maubusan ay nasa trabaho ako, hindi agad daw makakapagbigay. Dito kasi sa amin ay ako kasi hindi ako masyadong gumagamit ng GCash, kaya pag halimbawang may humihingi ng page, tatay ko na lang ang aking pinabibili muna, tapos pagka ako umuwi saka na lamang ako nagbibigay ng pera sa akin tatay. Siya na rin na nagdi-deliver. Pakain ka pa? Kapan niya. Oo, alisa na. Puti-puti na naman ang balat. Puti-puti na ang balat. Kaya isa. So yan ka-farmer, yung ating pagkatapos maturuan 1 buwan ay pumusyaw na ang balahibo, pero hindi pa masyadong mataba. Siguro abutin pa kami doon ng mga 2 buwan o 3 para Hindi ko pala nakipakita sa iyo yung kumpay kanina. Nandun, kumpay nila Italong. Yung aming yung malaki na. Kita nyo naman ang laki. Mahigit 40 kilo na rin. Takaw ng palyat. Sila ka-farmer yung update natin. Maraming salamat sa oras nyo. Huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe. Happy farming po. Ingat po kayo at God bless.